Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, tingnan natin itong all-new Forester Hybrid. Ready na ba kayo? Tara na! Mga katandem, na-miss nyo ba yung Forester XT? Meet the all-new Subaru Forester Hybrid. 2.5-liter boxer engine, powerful na, super tipid pa. Dito sa harap ng Forester Hybrid, makikita nyo may Subaru emblem pa rin tayo dyan. Ample amount ng grille para sa hangin. Then yung headlight natin, all-new look. LED na projector, sumusunod sa likuyan, adaptive headlights, may fog light, may sensors, at syempre may front camera. Dito naman tayo sa gilid mga katandem, umpisa natin sa gulong. Ang gulong nito, 19-inch wheels, na sobrang kapit syempre, by Bridgestone yan. Ang side mirror, may third signals na rin yan, powered pala. And syempre, ang handle natin, hindi siya button type. Sensor type siya sa pag-open at saka pag-lock. And syempre, yung mga campers natin dyan, meron na ready roof rails yan. Syempre mga katandem, kung mag-off-road kayo, kailangan nyo ng ground clearance. Handa ang Subaru dyan, 220mm ang ground clearance. Sa likod naman mga katandem, meron tayong shark fin antenna, meron tayong spoiler na may third brake light, LED at tail light, syempre ang e-boxer badge, at ang Forester. Blackout nga rin pala ang Subaru nito na emblem. Dito naman sa lower part mga katandem, nandiyan ang inyong rear camera. Ang matte black na bumper, syempre, maraming sensors yan, 4, di ba? Dito naman tayo sa loob mga katandem, umpisa ko lang sa taas. Ito, meron siyang pocket for your shades, may map light, and yun dito yung power ng iyong sunroof. Yan. O, di ba? By the touch of the button, pero yung kanya sunshine mga katandem, manual yan. Pwede siyang isara at bukas manually. Then dito naman tayo sa may infotainment system. Yung kanyang infotainment system mga katandem is 11.9 inch na portrait style. Tapos powered to by speakers ng Harman Kardon. Napakaganda at napaka-premium ng sounds. And dito naman tayo sa steering wheel mga katandem, yung controls ng iyong infotainment system nasa kaliwa. And on the right side, yung controls ng iyong adaptive cruise control. Nandyan yung pag-set ng distance, pag-set ng speed, and then yung pag-set mo ng sports and intelligent mode. Ang instrument cluster naman ito mga katandem, analog, which is nagustuhan ko rin, no? On the right side, nandyan yung iyong speedometer na may fuel gauge. Then on the left side, kakaibang tachometer nito mga katandem. May charge, eco, and power, and syempre yung inyong engine temperature. Dito naman tayo sa lower part mga katandem, no? Meron siyang dalawang USB port na Type A, and then may Type-C siya na 3.0 amperes. May 3.5mm jack na port. And dito sa lower part, meron siyang wireless charging na napakalaki. Kasya-kasya kahit mga naka-Pro Max dyan, no? And sa shifting naman, napakasimple lang din. Nandyan din yung park, reverse neutral, drive, and syempre yung manual mode. Ikakabigin mo siya pa left. Andyan din yung iyong emergency parking brake and yung iyong view na 360 camera. And syempre, meron tayong dalawang cup holder and lastly, may charging port din na lighter socket. O sa mga space conscious dyan, ang dami nilagyan, no? Maliban sa dalawang cup holder, may space pa siya dito and syempre, yung armrest mo, lagayan din yan. Napakalalim, mo. Ang mga front seats naman ito mga katandem, matik, by the touch of the button, pati ang passenger side. Dito naman tayo sa likod mga katandem, nakita nyo na may space, napakaluwag, no? Ito yung adjustment ng aking driving position. Then yung layo ng aking tuhod dun sa likod ng driver's seat ay almost 2 feet, no? Kahit mag-slouch ka yan, di aabot yung tuhod mo. Then sa taas naman, meron more than 1 feet na space sa aking ulo tsaka doon sa headliner. And then meron siyang seat back pockets. Dito may aircon vents. May dalawang USB port na illuminated yan mga katandem. May Type-C ka, may Type-A ka pa. And dito naman mga katandem, meron tayong ISOFIX at meron tayong armrest na may dalawang cup holders. Grabe! Ang bigat naman ito. Pamasok mo sa loob. Uy! May kick sensor! Diba? Usapang luggage space naman tayo mga katandem. Pagka naka-fold up ang mga seats, ang luggage space ito is 780 liters. Pero pag naka-fold down, almost 2,000 liters. At ito pa mga katandem. Kukunin ko yung luggage, may kick sensor to. Oh, di ba? Pwede ka nang umalis, nakasarado ang pinto mo. May mga added features nga pala itong mga katandem sa likod. Ang removable tonneau cover,
Meron siyang lighter socket at meron ding button para pagtupi ng upuan sa likod. Good day mga katandem! So another test drive series tayo. This time with the all-new Subaru Forester Hybrid. Actually, first sa line ng Subaru na magkaroon ng hybrid. Ang tawag nila doon sa makina nito is e-Boxer, meaning may electric motor siya. So this also has a 2.5 liter Boxer engine. So doon sa mga fanatics dyan ng Subaru at saka ng Forester, worry not, hindi mawawala yung roar ng Boxer engine, maririnig nyo pa rin siya. Then, paired siya with electric motor. Siyempre, much improved din yung kanyang linear-tronic na transmission. All-wheel drive, same. Symmetrical all-wheel drive with Subaru, ng Subaru, no? It puts out 194 horsepower with 270 Newton meters of torque. Malakas pa rin. Mga katandem, no? Bigyan ko na kayo ng brief background. Kasi before, merong Forester XT, yung nagkaroon pa ng version na 2.5 liter na turbocharged. Malakas talaga mga tandem, no? Then on the later years, naging 2.0 yan, turbocharged pa rin. Then nawala, naging 2.0 na lang na naturally aspirated Boxer engine. Ngayon, mapafall in love kayo ulit kasi bumalik ulit yung kanyang lakas tsaka yung kanyang casing mga katandem. I would say redesign na yung kanyang body. Headlights, taillights are different na, no? But yung jeans or yung handling and everything andun pa rin mga katandem, no? So mapunta mo tayo sa sa safety features niya mga katandem. It inherited yung most of the safety features do sa mga upper variant nila or upper models nila, like yung Outback and yung Evoltis mga katandem, no? Andun yung safety features like yung eyesight, yung mga warnings like do sa kanan at sa kaliwa, umiilaw pa rin yung amber pagka mayroong mga parating na may warning. Then sa likod, pagka aatras ka, nag-warn din siya, nag-alarm din siya. And isang nagustuhan ko rin dito, pagka yung mata mo lumilipad kung saan sasabihin kanya na keep your eyes on the road, no? Mag-a-alarm din siya mga katandem, which is very good, I would say. Kasi talagang in-emphasize ng Subaru yung sa pagdating sa safety, no? Which is really good, no? Suspension niya surprisingly maganda kasi I would say one of the best to sa pagdating sa sa suspension ng sa line ng Subaru. I would say kung they can compete with the upper models ng Subaru. Nagtaka rin ako kasi yung suspension niya maganda, no? Sabi ko siguro baka pagka sa kurbada to hindi stable or baka malakas yung body roll. Pero surprisingly hindi. Kasi kumbaga kung ano yung handling nung before na natry ko na Forester XT, ganon din ang handling nito. Minana rin talaga niya. Natry ko siya, medyo pinush ko siya ng konti, or actually hindi lang konti, pinush ko talaga siya doon sa curves doon sa Villar City mga katandem. Kaya-kaya, napaka-stable. Paired pa yan syempre with Bridgestone tires, no? And yung handling niya, hindi siya pumapalag. Talagang kapit na kapit mga katandem. Tayong-tayo yung suspension, which is maganda, no? Aside from that, when it comes to harsh road conditions, syempre ready rin yan kasi ang Subaru, they always come with the yung symmetrical all-wheel drive system nila na napakaganda mga katandem. May X mode, may dual X mode, may X mode din siya, no? Aside from that, braking system maganda, napakakapit. Talagang pagka kinailangan mo andun, titigil ka talaga, napakaganda. 4-wheel disc brake yan mga katandem. Yung seats niya mga katandem is not soft, it's not hard, tamang-tama lang, but it's comfortable, no? Comfortable, tsaka talagang kapit na kapit siya sa hindi ako dumudulas or pag lumiliko ako, kapit na kapit siya. Parang na rin siyang bucket seat, para sports seat na rin siya, no? Speaking of, no, yung going back to its fuel efficiency, kasi mga katandem, before yung mga naka Forester XT na 2.5 and 2.0, medyo yun ang masakit, no? Malakas siya sa gasolina. Correct me if I'm wrong sa mga meron pa nito or gumagard pa nito, around 4 to 6 kilometers per liter yon ang consumption sa gasolina. But this one, Subaru claimed that it can do 1,200 kilometers on a single full tank, which is napakatipid. I would say that would be the yung sa best scenario, no? Realistically, I think it can do 800 to 900, no, on a single full tank, which is still matipid siya, no? Consider na Subaru to na naka-Boxer ka pa rin, di ba? Napakatipid no, no? Kasi yung SUV ko na 2.5 na diesel pa yun mga katandem, it can only do around 400 plus on a single full tank, di ba? Compared mo dito, di ba? I hope sana ganun yung consumption nung SUV ko. Di ba? Subaru, naka Subaru Forester ka pero yung consumption mo parang pang subcompact,
Diba mga katandem, ang galing. Matagal ko na siyang ginagamit mga katandem, ilang araw na. Pero meron pa rin ako 390 kilometers na range. Actually, nabiyay ko na siya ng Manila, naikot ko na siya ng Cavite, and I still have more than half a tank ng fuel mga katandem, no? Napakatipid. Tapos pagka napapansin ko nito mga katandem, pagka nasa traffic ako, namamatay yung makina. So yun, tipid talaga, no? Pag low speed yan, maganda. Tipid talaga siya. Isa pang napansin ko rito is yung kanyang cruise control settings, yung kanyang adaptive cruise control nito, high traffic, pwede, no? Tumitigil din siya. Tapos, meron siyang dynamic mode mga katandem, no? Kasi meron din siya, pwede mo iset yung pag arangkada niya galing sa cruise control sa pagtigil, no mga katandem, yung pag-recover na speed mo pagka cruise control. Ginawa ko siyang dynamic. Grabe, parang setting ko lang din mga katandem 'yon. So, yan, it works. So, it's adaptive cruise control kahit sa traffic yan. Sa pagkakaalam ko, naka-dynamic ito mga katandem, no? So, pagka umarangkada na mabilis yung nasa harapan ko, aarangkada rin siya na mabilis. Diba? Hindi siya yung sa ibang, natry ko kasi cruise control nung iba, mabagal siya umarangkada pagka umabante na yung nasa harapan. Ito, mga katandem, pwede mo iset. Parang ikaw lang, halimbawa nagmamadali ka, diba? Pero gusto mo na cruise control, yan. Talaga susundan niya yung speed na nasa harapan na which is good. Naiiba naman siya, pwede mo siyang gawing standard or mild lang. Doon kasi nakita ko sa infotainment system 'yon. Ganda. And it also has yung lane assist, no. Ayan, no. Oh, yan. Pagka yung pagka sinuway mo siya, i-off niya automatically. Like katulad ko, isa kasi medyo makulit din siya eh. Yan. On ulit natin. Siyempre, safety features yan mga tandem, no? Before kasi I used to think, no, mga tandem, na yung Subaru cars, specifically yung mga models na Forester is only for those experienced driver or enthusiasts. But now, siyempre, it's parang siya mga katandem, it's kahit baguhan kang driver, napaka-friendly niya. Bago ko makalimutan mga katandem, doon sa mga audiophile na katulad ko, yon, hindi nyo na kailangan palang i-upgrade na speaker nito. Naka-Harman Kardon din siya. Pero compared sa i-Volti sa higher model nila, wala tong center speaker. Though, I think it's not a deal breaker for me. Kasi usually naman, bihira na naman mga katandem yung may center speaker. Alam mo, para ka nasa bahay, di ba? Yung pang home audio, may center speaker. Sa kotse naman talaga, wala eh. Pero ito, Harman Kardon, ano ba hanapin mo dyan? May subwoofer pa mga katandem, no? Nag-play ako ng hip-hop, talaga bumabay yung bass nito mga katandem. Tignan ko sa likod, talaga meron naman talaga subwoofer. Maganda. So, yon. Entertainment-wise, panalo mga katandem. Mapunta na lang tayo sa good and bad. Good, magandang handling, magandang ride, maganda yung loob, basta maganda lahat mga katandem, kompleto, busog na busog sa specs, no? When it comes to the bad side, I would say mga katandem, the only cons ito sa tingin ko would be the price. Pero I would say na it's all worth it. Lagi naman usually doon tayo nagkakatalo talaga sa price, no? But I would say this, no mga tandem, it's all worth it when it comes to the price. Tsaka sa specs ito mga katandem, wala ka nang hanapin pa. Infotainment system, safety, handling, nako lalo na pagka Subaru Forester lover ka or Subaru lover ka, mapopall in love ka sa kotse na to ulit dahil nga yung mga nakamiss ng power nung Subaru Forester XT, di ba? Yun, bumalik naman siya with sa katauhan or sa model ng Subaru hybrid, no. I would say Subaru did a very good job dun sa kanyang Subaru e-Boxer engine, no. And syempre mga tandem, yung tipid niya andoon talaga, no. Malayong malayo doon sa previous models, no, ng Subaru Forester. Yun. Maraming salamat ka pala sa Motor Image sa pagpapahiram sa amin ng Subaru Forester Hybrid. O mga katandem, sana may natutunan kayo sa video namin ngayon. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.